official book launch of The Other Ladies of Georgetown by the talented Miss Corazon and de la Santa, a pride of Buwak and also Marinduqueños. Today, we gather not only to celebrate the release of the captivating work of literature, but also to honor the remarkable stories and voices of women who have often been left untold. A testament to courage, resilience, and the richness of human experience through the pages of The Other Ladies of Georgetown. To begin this meaningful occasion, let us rise for the singing of our nationalistic song. Heavenly Father, we come to you today with humble hearts, seeking your guidance and wisdom as we begin this program. Lord, we ask that you would bless every person who has gathered here today, and that you would be present with us in a special way. We pray that this program might be a time of learning, growth, and fellowship for all of us. Help us to listen to one another with open hearts and open minds, and to support one another as we strive to serve you in all that we do. Please give us the strength and
and the courage to follow your will. But you use good works and talents beyond your limits to make a positive difference in life. We pray all of this in the name of God. Please be seated. And to officially welcome us, of course, we are honored to have with us our Smart Working University President, President Diosdado P. Zulueta. Isang mapagpalang araw. Good morning sa inyo na lahat. Sa ating Division Superintendent of Schools, na ating kaibigan din, Ma'am Mendoza. Ang ating minamahal na bukal ng lalawigan, Bukal Chocho Leva, Aurelio Leva III. Nandito din po ang ating minamahal na AO ng division, si Mia, Mia. Nandito rin ang aking kaibigan, Tumating Information Officer, at lagi kong kausap, itong ating kaibigan, Mayda Lagran. Nandito rin ang ating Konsehal Nick Solomon. Ang ating ding doktor na nagtuturo sa grad school, nandito Dr. Walo. Meron tayo ditong galing sa Office of Overseas Welfare Workers Administration. Hindi ko kilala. Oo. Taga Manila ka ba? Oh, really? Amar issue product. Proud to be. Nandito rin ang ating Dean ng ating Education, si Ma'am Dr. Joy Propoco. Montejo, Joy Montejo. Nandito rin ang ating librarian, si Ma'am Arlene, kaisa-isang asawa ni Dr. Walo. Bakit? May dalawa ba? Wala to eh. At ang ating mga estudyante, lalong-lalo higit sa ating ilo-launch ngayon na author ng libro, si Ma'am Corazon and De La Santa, Other Ladies of Georgetown. Nabasa ko na kagabi in a browse, story. You know, that's why, kayo ba third year, fourth year? First year, walang third year, fourth year. But at any rate, there are some people who doesn't want people telling stories for first year like you. You wanted only the definition of what science is. Ginawa ng science, it's science. Inartihan na. Pati studies, it's studies. Masyado maarte, Science, science? It's science. Naging chairperson po ako ng language program. It's wrong. May transcription sa taas yung science. Oo. Alam yan, English major si Mamla. Kaya ako naartihan masyado pag nagsasalita sa science. Studies. This studies, focuses on, mga ganon, mali. Parang puro bakla na, pati babae, yun na rin ang pronunciation, pambakla lang yon. No? You know, when somebody is talking about life, experiences, telling stories, we don't want it. We are direct to the point in studying what literature is, the definition of it. We're not looking into the deeper sense of what life is. We are just definition of what education is. Education means educare for some others, to draw out from something within yourself. But Philippine setting of education differs. We are memorizing things, not the study. During literature time, we study the Guy de Maupassant story, telling among others that do not borrow others' diamond, because she realized at the end of 20 years that was a waste. Meaning, it's a fake. Lesson learned when I was studying in third year high school. Lesson learned is do not borrow. That's the Cabrera in the Immaculate Conception during that time. Do not borrow things. That's the lesson. But now, not a deeper sense of learning. Not you are lagging behind. Yun ang tama, hindi behind. Nga? Asian neighbor, in terms of science,
comprehension, among others. That's a problem in society now. How could you remedy the situation of telling stories? We hate that. Storytelling for deeper understanding of life. And that is definition of what professor is from the point of view of teaching. We are teaching first up to K to 12. But if first you're like you, we'll just give you syllabus and you are going to swim. Or you will sing for a grade of 5.0. Or pass with a grade of 3.0. Because, according to Francis Bacon, studies for ability, for delight, and for ornament. Yung magaganda ang bihis nyo ngayon. Ornamental ang nag-aral. That's literature's life. Very hard for you to write a thesis or dissertation. Why? Because ang hinahanap ninyo agad title. Anong title ng Camille de la Santa? Our Ladies of Georgetown. What is it? Very simple title. But the scenario is she showed the problem of the Ladies of Georgetown and how they end up to be a good person. That's the only thing to consider. That's why we're shallow in terms of understanding the deeper meaning. Even the Noli Me Tangere, touch me not. You're just memorizing what Noli Me Tangere is. Noli Me Tangere is touch me not. A social ill of society. Social ill. Problems of the priest during that time, immemorial in the 1500s, coming from the Spaniards, going to the Philippines. Magellan, nilagay niya agad ang cruise doon sa Cebu. Hindi naman alam ang definasyon kung bakit. Bakit pumunta dito? Bakit tayo noong pagustong kuhain ng Chinese noong 1500s? We are not studying literature because we are basing on the present facts. Study of thesis and dissertation, if you are going to do it, is easier. Have to, may problem setting. Anong problema? Bakit aralin mo? May nagsabi na dapat mong aralin. Sino nagsabi? That's why, in any other fictions or fiction, like what she did, that's figurative and fiction. But in research, it differ. It is studying life, experiences, and no other opinionated idea is being accepted. In my opinion, lagi na lang ang sasagot sa teacher, may opinion, wala ang opinion. Katulad ng sinabi ko, pag sinabi ni Francis Bacon for delight, ang studies, yung nag-aaral ka, studies, for ability and for ornament, may pinanggalingan. Hindi ba sa sinabi ng kung sinong opinion ng tao? There's a base. And that is what we wanted. This is a very treasured moment for Ma'am de la Santa to showcase a book because wala na ngayon nagsusulat ng libro. AI na ang ginagamit ngayon. Artificial Intelligence. GP+++. Hindi na magamit ang talent ni Mamayda ngayon. Dahil baka mali na ang colon dahil ngayon ang ginagawa na, may checker na ang artificial intelligence, Grammarly, and all others. Have not to depend on that. Lagi kayong with regards. Ano with regards? Wrong. With regard. As regards. You see? There's so much different. That's why, when you study first year, what you're going to do is to get the gist of whatever. Listen to a professor, not jot down everything. You can get it in the internet, but listen to professing like me now. Talking life, experiences. Do not memorize things. Hindi mo madadala pag nagkonsehal ng bukal ka. Tagalog yun, mga kababayan. Iboto ninyo ako, maawa na pinsan ninyo ako. Pinsan ko Mang de la Rosa. Pinsan ko hinanap na huwerta ka rin. O hindi ninyo alam, huwerta yan. Si Mia. Alam ko ang roots and development namin pare-pare, taga-buwak, taga-bayang kami ng buwak. Therefore, si Alinex Solomon, ang pinanggalingan, lahim bunyag yan, maghahanap hanggang mugpog, pwede magbukal in the future. Maraming pinsa sa mugpog. Ganun ang politika. But in other cases like us now, she is portraying a similar case of her imagination. Because imagination is greater than knowledge, according to authority. Nalimutan ko na kung sino nagsabi.
Therefore, you are all, and you must read books. Because according pa rin kay Francis Bacon, reading maketh a full man. Memorize na, inialam namin ni Mami yan nung nag-aaral kami sa Madre. Hindi pwede makaligtas kayo ka Ma'am Libelo nung araw. Sa ganyan. Iba, Sir Jojo? Oo. Si Alinek din, awan ko kung naabot pa. Hindi ko nakilala ang teacher nito. Huminang klase na yung pag-aaral nila nung panahon na yaan. Humihirang educational setting sa bansa. Kasi ang ruling, pinapalo ka ng teacher mo sa kamay nung araw, mga dila santa. Ngayon hindi ka makapagbuhat ng kamay sa mga batang ito. Mahina ang AQ at A. Anong tawag doon? Yun ay tinatawag nating adversity quotient. Ni ayaw magbitbit ng tuba para ibenta sa bayan. Ni ayaw magdalat na hihiya. Pati magulang iniiwanan pag madumi ang paa. Dilinisin mo sa bahay mo. Mga walang galang ang bata. Majority, 90% according to iPhone Foundation. That's according to study. I'm not telling you that for myself. I have basis to prove. Pag hindi nabigyan ng baon, marcha. Magpapakamatay pag bumagsak sa subject. Abay, kumawagsak. Di kumuha uli. Kumuha uli at magkatapos. Iba nga pumabagsak sa mga board examination. Tuloy pa rin ang buhay. Nagiging mas mayaman pa. May mga construction company, hindi board passer, ang mga may-ari. Nag-aral lang ng civil engineering. Si Honorio Salazar nga, naka-4 na kuha, naging assistant regional director pa na, alam mo yan, because I am an honorary member of PICE, Philippine Institute of Civil Engineering in Marinduque. Hindi ba? Bukal? Ganon. So dapat, kayo matuto kayo. Wala nga yung professor na nagtuturo ng professing katulad namin. Ang mga batang professor ngayon, may bata ba dito? Yan, nasaan yung doctor na nag-isa MC? Ituro ninyo kung ano literatura, anong ganon. Kayo ang English major. Ang aral na yun. Hindi kung ano lang yung makapasa kayo at fill in the blanks. Literature means blank, blank, blank. Mga ganiri isusulat. Wala. Kaya mayroong informal at formal team nung araw. Diyan nagsimula yan. Informal at formal. Maganda ang formal team. Tagalog, sulating formal, sulating di formal. Ang Tagalog, unlapi, bla bla bla. Bakit ang hina-hina ng mga kahit mga cum laude ngayon, hindi ako naniniwala sa galing ng mga cum laude. No. 2.75 ang average ko nung araw, pero nakuha ko ito dahil burakbul ako. Nakinig lang ako at inaral kong ganon. Pero multiple choice, takbo na ako sa pagbalaylay at kami naglalaro na. Hindi ako pala aral ng araw, pero bakit alam ko lahat yan, no limit ang hiri, lahat ng tinuro. Kasi hindi lang ako makasagot sa pamantayan na hot-hots na yan ng education, kung ano naisipan. Hindi naman tama yan sa Singapore, hindi eh. Sa Japan, ang mga bata bago mag-aral talaga munang life experiences, ma'am. Hindi ko alam kung bakit naging magaling. Tama si Clarita Carlos. Nung unang panahon, kahit sa puno nag-aaral, mali naman si Ma'am Clarita, no? Hindi nga pwede sa climate change na mamamatay ang bata sa high degrees of temperature. Hindi ba? So, talagang gano'n ang buhay. Dito ang mga bata, hindi na makabati. Nung panahon namin, bit-bit ko, pag dumating si superintendent, nasa bukid kami ang bahay, abay hindi pwede, may bukong dalayan, suman, kung ano-ano na. At si superintendent na talagang dala-dalayaan. Sino ang kaununahang division? Mga sina Diobihildo Landicho, dapat memorize mo yan. Sina Dr. Orlina. Ay ngayon, hindi nila kilala kung sino ang mga namuno sa DepEd. Nung araw kami, nakalagay yan sa invitation mula national hanggang local, hanggang ano na sa invitation yaan. Memorize mo, namatay na si Dr. Mr. Magturo. Oh, yun ay yung Magturo na Manuel, yun ay dating Administrative Officer 5. Pati salary grade nung araw, kahit hindi kami alam namin lahat. Supervising, salary grade 22, alam namin yan. O, teacher 1, salary grade 10, teacher 2, 11, 13. Ngayon, sa bureaucracy, hindi nila alam ang mga salary grades. Noon, alam na alam. O, division superintendent, ilan? 26. O, tingnan mo, di malaki ang sweldo. Assistant, 25. O, assistant regional director, 27. Regional director, 28. Assistant secretary ni Rosas, 29. O, secretary, undersecretary, 30. O, secretary, 31. Katulad ng congressman. O ay hindi alam. Undersecretary, salary 30. O hindi ba? So ganun dapat alam ninyo
ang lahat ng nangyayari sa paligid. Hindi yung kayo naasa na lang, umaasa kayo sa girlfriend para isulat. At ngayon na hindi na rin kayo mga bata, lalo first year, samantalahin ko na ito. Kayo ay daisy na. May boyfriend mamayang hapon, sa Sabado. Tama yung awit ni Imelda Papin, Lunes, nang tayo'y magkakilala. Yan ang nangyari sa inyo. Wala nang mansari ngayon, daisy. Tama ba ako? Ha? Days na lang eh. At nagsisimula, bantay mo anak mo ha, nagsisimula ngayon according to iPhone Foundation, grade 5 pa lang, may boyfriend, girlfriend na. That's true. Ngayon, iniba na, bakit pati ang asawa ang tawag ay jowa? Para naging bakla na ng tao sa mundo, naging bakla na. Oh, hindi ba? So that's why I'm very happy that Ma'am De La Santa here. Mag-aral kayo ng libro, you read some. Nung bata ako, kahit hindi ako pala aral, may dyaryo agad tuwing maga. Pumupunta kami doon kay Ma'am Luarca. Lahat naman nila bulletin, binabasa ko yan. Kaya magaling ako sa grammar. Binabasa ko yung mga article, yung editorial, inuuna ko yan. Pero 77 ang grade ko sa English. 77. Yung cum laude, yung aking valedictorian ng ka-eskwela ay principal lamang. Sala grade 19. Principal. O malayo. Valedictorian. Ako ay bukol. Ako siguro yung 50, pang-4 na po siya, ma'am. Basta pumasa lang. Sabi ng madre, Diosdado, incomplete ka dito, sister. Ako ma-PR na. Wag na. Na kaya ko. Ako. Sino? Ate Maida? Si Ana Manalastas. Yun ang tawag dito, you are fired. Nung istrikto pa ako, sobrang higpit ko dito sa Vice President ako, talagang paglakad ko, may mga papel na pending. Hindi pwede may pending ang papel dito. Si Ma'am Arlene, lagi ko nung napapagsalita niya, pupunta ako dito. Magkaibigan tayo sa labas, pag sa trabaho, hindi pwede yan. Kailangan, pwedeng-pwede na. Kaya kayo mga bata kayo, may pag-asa pa ba ang Pilipinas? Kaya, magbago na kayo. Sa inyo nagsisimula yan. Maghahabol ang kayo ng kung ano-ano. Kahit 77, pasalamatan ninyo katulad ko. May narating. Kaya ang binabati ko kada graduation, Ma'am De La Santa, kung sino yung pumasa na malakas ang EQ, yung mahihirap, dahil sila mahirap. Kahit bubugin mo, murahin mo ang mahihirap, hindi po sila, hindi sila lumalaban, sila sumusunod. Dahil sila, kahit medyo ang life nila mas nagiging maasenso sila. Kasi yung adversity quotient nila mataas ang EQ. Ito namang anak may kaya sa buhay. Alam mo na, yung mga iba may kaya,
nalulustay pa ang kabuhayan ng mga magulang. Nawawala. Hanggang maging pulubi sila at gumapang sa hirap. Dahil hindi sila sanay magtrabaho ng trabaho na mahirap. Sila ikoy-koy na ano, pagpagkamasin ng anak ko. Susugurin ang teacher sa eskwelahan pag pinagamas mo. Samantala nung kami noon, nakabilad. Bago pumasok, mami, anong araw kita? Mayroong tinatawag na ECAP. Youth. You know yung definition yung ECAP? Youth, Action for Progress. Yan. No? Memorize ko lahat talaga. Pero bakit 77 ba ang grade ko? Hindi ba? Kasi ang higpit ng teaching noon. Talagang pag pumasa. At kaya nagbabagsak ang teacher noon, ma'am. Kung ikaw ay elementary, mag-10 taong ka dyan, ay bulbuling ka dyan kung ano man, walang pakialam. Mag-high school ka, 7 taon din sa high school. Wala rin pakialam. Ngayon, ipapasa ng teacher. Bakit, ma'am? Hindi naman pag sila, magmasa summer, maraming justification. Di wala. Ako man ang teacher, bakit ako magpapakahirap sa sarili ko? Hindi naman matututo ka ni burakbol, tuloy ang text, tuloy ang chat. Tapos pag iniyayahan ng mga kaibigan, Gina. Sagot ninyo, Gina. Kung saan na. Arat na. Arat na, sabi niya, tara na. Alam ko yan. Mga ginagawa ninyo, pamangkin ako ninanakaw ko at telephone ko, ano nakatext. Anong arat na? Yung pala, pauwi na, ma'am. Yes. Tapos yung Gina, whatever. Pumunta na, makipag-date, sabi ng girlfriend, Gina. Yung pala, sexual na agad. Go na. Mariosep. With that statement of your present, thank you so much. Studying, make it a full man, a ready man, and you are ready to face the challenge of time. You for sure, we have hope in this country. Thank you so much. God bless us all. Alalahanin ninyo na dito sa Marinduque State University patuloy, mayroon pong sa inyo tunay na nagmamahal. Thank you very much to our university president. Once again, a big hand, please, for our president. Thank you so much. The book we're about to launch today is about reflecting the profound stories of untold women. And to give us the purpose behind this event, to introduce the author, let's welcome Ma'am May Bernadette de la Rosa. To our esteemed guest, Professor Diosdado Soleta, University President of Marinduque State University, to Dr. Joy Montejo, Dean, College of Education, Arts and Social Sciences, to our Schools Division Superintendent, Dr. Lynn G. Mendoza, to our Chief Education Supervisor, Curriculum Implementation Division, Sir John Chavez, together with our Education Program Supervisors, Dr. Nestor Rualo, Ma'am Jelly Sore, and Ma'am Mariam Villarmino, to our guests from the local government units, Jelly, masanay ako kasi sa kanyang Jojo, but the real name is Aurelio Leva III, Jojo talaga. And the board member, provincial board member, Alinik Andrew M. Solomon, municipal councilor from the municipality of Buwak, and our representative from OWA, to Ma'am Arlene, and to all the guests, students, good morning. Today we celebrate the launch of the book titled The Other Ladies of Georgetown, and of course, the hard work, dedication, and creativity of the author. Writing a book is a journey filled with challenges and triumphs, and it is an honor to recognize this significant achievement of one of our kababayan. The author hails from Buwak, Marinduque, and Cubao, Quezon City, Philippines. She finished her studies at the University of Santo Tomas, Manila, and University of the Philippines, Diliman, Quezon City. She further pursued her studies at the American University in Washington, D.C. She is a trained teacher and presently serving as a substitute teacher at the Montgomery County Public Schools. She was a Foreign Service Staff Officer for the Foreign Service of the Philippines.
Her foreign postings includes Hong Kong, Vancouver, British Columbia of Canada. And at present, she is residing at Silver Spring, Maryland, USA. Please help me welcome the author of the novel, The Other Ladies of Georgetown, Corazon Nepomuceno de la Santa. Good morning, everyone. First of all, I'd like to acknowledge and express my gratitude to Marinduque State University under the leadership of President Sergio D. Solweta. I'd like to acknowledge the presence of the different deans of the university. Dr. Joy Montejo, Juliet Nabos, Ludvigario Halos Jr., and Dr. Bernaliza Capina. I am familiar with the dean because I worked hard on my MA, my master's degree, and some of them were with me when I used to be in the university because they were my thesis advisors. I also want to acknowledge, huwag niyo po ako kakalimutan sa susunod na halalan, the board member Aurelio Leva, Alengenic Algenic Andrew Solomon. Is that you, young man? Okay. May estudyante ako nung araw. Pangalan si Moy. Okay. Tapos, andito rin si Ryan Nepomuceno. Okay. And most of all, I have here Venus Gutierrez Narvaez, which is an Overseas Workers Welfare Administration, represented by Jarens Maanyo. And of course, I'd like to acknowledge, and I'm really very grateful, the presence of Dr. Lynn G. Mendoza, the school superintendent for the division of Marinduque. So I also want to express my thanks to Jelis Torre, Dr. Rualo, who I met in Roro, which is, I'm happy because I used to ride lancha. Back in the days, lancha yung sinasakayan namin ng nanay ko. Okay? Thank you. Kung naalala ko, papaalala ko lang sa inyo, kahit may bagyo, lumalakad yung lancha. Kaya sabi ko sa nanay ko one time, Mama, bakit sila nag-rosaryo na? Sabi niya, hindi, nining marating kita doon. Ay, maya-maya ay nandun na kami sa Talaw-Talaw. Or, yun, doon nandun na kami. Sa Kuta, nakarating kami doon. Pero ngayon, wow! Sumasakay na ng ferry ang mga sasakyan, tapos maglalakad ka, maganda sa taas, mahangin, may mga kung ano-ano ng amenities. Maraming makakain, including yung cup noodles. I also want to acknowledge the presence of Dr. Mariam Ribomante. Yes. And, of course, my dear friend and the only wife, or shall we say, the only husband of Dr. Rualo, or wife, si Arlene Rualo. Did I miss out somebody too? Dr. John Chavez and Dr. Joy Montejo. We always call you Dr. Montejo, CAS Dean, College of Arts and Sciences. Yan ang kinasanayan ko. So, bago ang lahat, gusto kong sabihin sa inyo, I want to tell everyone na ako ay patay na patay magtagalog. Kahit sa panaginip ko, nag-iinglesera pa rin ako. Okay? So, patay na patay ako magtagalog. And,
ang Tagalog ko, may accent ng Marinduque, of course. Kasi hindi ko yan nakakalimutan. Minsan sa Amerika, nadudulas ako. One time, pababa ako ng simbahan, sabi ng isang babae, taga Marinduque ka? Sabi ko, oo. Bakit mo nalaman? Kasi yung accent mo eh. Tapos nakilala ko na siya. At saka, isa pa rin patay na patay akong gawain, magsuot nito. Ngayon, kasi nga, ang libro ko, nakipag-diskusyon ako sa aking designer. Dalawa yung version niyan eh. Pero gusto ko talaga yung naka-Pilipiniana na damit. Tapos yung babae, yung luma, yung Maria Clara, yung Rosario. Kasi very religious tayo. Maski ngayon, religious pa rin tayo. And sa mga OFW, it's the religion that gives us a strength to pursue the job. It's like I said, being an OFW is a sad situation. That's, if you get to the bottom of it, it's a very sad situation. But there's also, as a people, we are always wanting to have fun. Mahilig tayo magsayaw, mahilig tayo kung ano-ano ginagawa natin. So I'm going to talk about that in my book. So patay na patay ako magsuot dito. Pumunta ako sa Divisoria nung kailan lang bago ako pumunta dito. Bumili ako talaga yung Imelda Marcos style. Pero napakahirap palang suotin nun. Okay. Mahirap siyang suotin. Sabi ko na lang, ito na lang. So I'd like to go to, when I came in here, I went to the library. And the first thing I noticed up on top of the board is the word idea. Okay? So, I was introduced and was asked, what was my journey in making the book? In writing the book, nagsimula yan sa isang idea. Pero ang mga ideas, isusulat mo. Pero ang ideas, kailangan na magkaroon ng katotohanan. Kasi kung idadaldal mo lang ang ideas mo, wala sigurong makikinig sa iyo. O maaaring kopyahin nila ang idea mo. Correct? Kokopyahin nila ang idea mo. Hindi ka pa nakaka-copyright, wala na yung idea mo. Di gawa ka na naman ng bagong idea. Kung gusto mo magsulat, kahit hindi ka magsusulat. Let's say sa term paper. May mga ideas yan. May mga talking points. So, ano mo yan? Parang you gel it in your head. Pag aanuhin mo. And then, you write it down. Okay. So, ang aking journey to make the book is kombinasyon yan or confluence of my academic experience, ang aking work experience na nagsanga-sanga hanggang makarating ako ng Amerika. Ibang istorya yung pagdating ko ng Amerika. Tapos, yung curiosity. Imbes na, of course, tinatawag yata yung hindi being nosy, hindi being marites. Kung magmamarites ka, wala namang masama sa being marites eh. Pero kailangan, maricon ka rin. You have to confirm. Sa libro ko, makikita nyo na meron akong footnotes, meron akong bibliography, kasi hindi ka pwede na, importante na meron kang mga ganyang evidence para hindi ka naman masasabi na, oy, Maria, kinopya mo yung ano ko. Bakit hindi mo kinukot? Bakit hindi mo ako pinapaunuran? Kailangan hindi mo idea yan. Idea ko yan. So, para lang, hindi mo pwedeng gamitin yan. Ganon ang ano ko. So, over time, dahil sa curious ako, hindi ako parating wala akong nakapeg sa isang libro, sa isang klase ng trabaho. Nagtatanong-tanong ako. Ano nga ba ang problema? Kasi ang libro ko, nagdadala ng history ng pagiging OFW. Saan ba ito nagsimula? Tapos, kinikwento ko na, ito ay grupo ng mga babae, kababaihan, na nakilala ko, nakasakay ko sila
sa bus, nakasama ko sila sa mga parties, nakasama ko sila sa mga kung ano-ano pang selebrasyon for 20 years. Okay, let me tell you the change of technology. Nung nakakasakay ko sila sa bus, sila ay naglo-long distance lang. Ano sila sa mga kamag-anak nila, nagpapadala lang sila ng cassette. Na iba na yan. Nagkaroon na ng cellphone, nagkaroon na ng technology. So, araw-araw, pagka umaga sa amin, gabi dito, yan na ang tawagan. So, through that, nakikita ko, nararama ko, ang mga samut-sari tungkol sa kanilang buhay. So, ang tawag dito, na discovery ko, is immersion journalism. Kasama ka ng subject mo na sinusulat mo. Hindi ko yun alam. Hindi ko yan purposely. Sabihin natin, hindi kagaya ng mga tauhan ni Trump. Donald Trump. Kasi ngayon, sabi ko, pagdating ko dito, mainit ang eleksyon. Yeah, mainit ang eleksyon, palagay ko. Mainit din ang eleksyon sa pinanggalingan ko. So, wow, sabi ko, paano pagkakataon ito? Pero it is what it is. Diba? Ganyan talaga. So, ang mga iba, nagsusulat sila base sa karamihan ay sa kanilang work experience. Ang sa akin naman is yung observations ko, yung dati kong trabaho, yung pakikipag-usap ko sa mga tao, malalaman mo na. Meron kasi ako mga kaibigan, kagaya may isang author na si Barbara Ehrenreich. Siya ay nag-pretend na housekeeper sa Florida para malaman niya ano nga ba ang buhay-buhay ng mga housekeeper. Bakit hindi sila nai-improve? Bakit sila inaabuso? Yun namang meron ako na enkwentro na nagsulat siya tungkol sa homeless. So, nag-homeless din siya. Nakagawa siya ng sulatin. Meron ako nakilalang author din na ang kanyang idea is, those who live, provide. So, isang tao, punta siya sa Liberista, Pasay City, doon siya nakisali sa mga squatter, at sinundan niya, halimbawa mo si Maria. Hanggang nakarating si Maria ng Amerika. Sinundan pa rin niya. Tinulungan niya. So, yun ang tema ng aking libro is kasama ako ng aking subject. Maraming salamat po. At pagdating ng question and answer, Q&A, maaari kayong magtanong at maaari ko sigurong sagutin kung anong mga tanong ninyo. Pero, at the end of this, may tatanong din ako sa inyo. O, di ba? So, paulit-ulit na yan, makinig kayo kasi magtatanong din ako sa inyo. Maraming salamat po. Thank you so much, Ms. Cora. Marami pong salamat. And with that, sabi nga ni Ma'am Cora ay magtatanong sa inyo si Ma'am Cora because may nakaredy tayong mga prizes sa ating mga katanungang ibabato sa inyo ni Ma'am Cora. And for our first question, later po pala. For our first question later. So, once again, make yourself ready. So, at this point in time, we're going to have first a statement of support. To express his support for the author and her work, let us welcome Honorable Aurelio Leva III, the Provincial Board Member. Thank you very much, Ma'am Jessica Similia. To our smart working President of the Marinduque State University, Kuya Dodi Sulweta. Oo. To our Schools Division Superintendent, Dr. Lynn Mendoza, and to the staff of DepEd here present today, Mr. Jan Chavez, Ma'am Jelly Sore, Dr. Nestor Rualo, Ma'am Marian Villarmino Ribamonte,
Ma'am Maida and Ma'am May Bernadette de la Rosa, to our Dean Dr. J. Montejo, at sa lahat pa po ng nandito, and of course, the star of the day, our author, Ma'am Corazon Nepomuceno de la Santa. To our students, isang magandang umaga po sa inyong lahat. It is a great honor to be here today to support the lunch of the other ladies of Georgetown, written by none other than Ma'am Corazon Nepomuceno de la Santa, who hails from our very own town of Buwak, Marinduque. My research tells me that ang tawag po pala sa AUIC, Ma'am Aton. Can I call you that? Today, we celebrate not only the release of a deeply moving and important book, but also the achievements of a fellow Marinduqueña, Ma'am Aton. Ma'am Aton has brought to life the stories of Filipino maids living and working in Georgetown, an exclusive enclave in the U.S. capital of Washington, D.C. These women, like so many of our kababayans abroad, have left the comforts of their home, their families, and everything familiar to work in a foreign land, seeking better opportunities. They face countless challenges, from sickness to cultural barriers, all in pursuit of providing for their loved ones. What Ma'am Aton has done in the other ladies of Georgetown is nothing short of remarkable. She has given a voice to these often overlooked women, their sacrifices, their struggles, and their silent triumphs. Through her words, we come to understand the complexities of their lives, the deep emotional and social burdens they carry, and the courage they show every day. The book is a powerful reminder of the dignity of work and the resilience of the Filipino spirit. It shed light on the human stories behind the invisible labor that sustains so many wealthy households. As we read about these women, we are reminded of their strength, not just as workers, but as individuals with dreams, hopes, and aspirations, just like all of us. Ma'am Aton's work also speaks to a larger narrative about migration, labor, and global Filipino community. It invites us to reflect on the experience of those who are often unrecognized for their contribution, and urges us to see the humanity in every person, regardless of their station in life. I'm especially proud to stand here today, knowing that this incredible storyteller comes from our beloved Buwak, Marinduque. Her success is a statement to the talent, heart, and resilience that runs deep in our people. Through the other ladies of Georgetown, Ma'am Aton has made not only herself, but all of us proud. I encourage everybody to read this book, to immerse themselves in these stories, and to spread the word. These are the stories that deserve to be told. And thank you, Ma'am Aton. They now have a voice. Congratulations, ma'am, on this wonderful achievement. We are all so proud of you, and we celebrate with you today. May your book touch the hearts of many, and may your stories inspire empathy and understanding across borders. Maraming salamat po. Thank you very much, and congratulations. Thank you very much, Honorable Leva. And to continue with another statement of support, let us welcome Honorable Alanik Solomon, the Municipal Councilor. A big hand, please.
First of all, to our dear friend, to my dear friend, President Justado Zulweta, magagalit yan pag ano. And our kasamahan ho namin sa Lingkurang Bayan, sa ating bukal, Honorable Jojo Aurelio Leva, sa ating home Superintendent, kay Ma'am Jean Mendoza, sa mga kasamahan ho sa DepEd, kay Sir Walo, at sa iba pong doctors, and to the wife of my former professor. Marami ho akong natutunan kay Ma'am Joy, kay Sir Homer po, no? Kay Ma'am Joy Montejo, and to the students here today, and to the staff and other professors of the MARSU, and most especially to our dear author, kay Tita Corazon de la Santa. Ayan. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Nakabahan ako kasi sabi sa akin ni Dr. Zulweta, mag-Tagalog ka. First of all, Tito Corazon, for us, sa young generation po namin, we're very proud to say that this work of yours is not only to show us what really life is. Because madali hong magsulat eh. Madali magsulat ng isang bagay sa mga journal natin, sa mga araw-araw natin. However, what really showed to your book for me is the sacrifice made by the people of our country to other countries. Here, katulad ng sinasabi, nagkukwentuhan po kami kanina, dito Donya Don kami. But just to let you know, I have one tito who is on top of the hill when he was here and went to the other country and being in the bottom. And what that was our tito, Amba Solomon. He was a former mayor. He was elected in 1991. However, he went to the United States para sa kanyang pamilya. Alam niyo kung ano naging trabaho niya? Ang naging trabaho niya ay parang CAD operator. No? But he was mayor here. Now, what I'm saying to you guys right now is, we see success in other people. Ang una agad natin nakikita is success ng isang tao. But deeper through it, hindi natin nakikita ang sacrifices, ang hardships before makapunta sa taas. I've known Dr. Zulweta for a lot of years. I studied here way back 2007. He was not a president before. No? And nakita ko kung paano siya nagtrabaho, nag-aral. And what I'm saying is, iba yung parte na sinasabi niyo po sa akin sa libro. Nakinig po ako kahapon sa inyo sa Marinduque News. Ayan. Nanonood po ako. And the way na sinabi niyo po sa amin, sa mga viewers po ninyo, I was really touched. And with this Tita Corazon, or Tita Tita Aton, from the municipality of Buwak on behalf of our municipal mayor, Mayor Army Carion, together with our vice mayor and all the members of the Sangguniang Bayan, we thank you. We thank you for showing us the hardships of every Filipina in the Georgetown country or county. And not only that, with the whole OFW. And may this serve to us that hardships creates success. Without hardships or failures, there's nothing in success. No. Katulad, ganyan din ang sinasabi ni Dr. Zulweta kanina na meron pa ba? Meron pa bang pag-asa talaga ang bayan ng Buwak or ng bayan ng Pilipinas sa pag-asa na sinabi ni Dr. Jose Rizal na ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan? I think it is. And I really believe that there is still hope. No? Sa ating mga kabataan. Kasi ngayon, hindi lang natin nakikita yung talagang tunay na hardship o yung kailangan mo mag-work hard talaga kung ano ang gusto mo.
because of social media. What we see on the social media are the success of everybody. However, we don't see the behind it. Because social media is a mere liar. Tandaan natin yan. Hindi lahat na nakikita natin sa social media is true. Minsan nakikita natin ang daming pera, but technically, hiniram lang nila yun eh. Why those people are selling those kind of contents? Because people tend to be envy. No? Kaya, let's be true to ourselves. Sana sa ating mga estudyante ngayon, you're in the first year, mas marami pang hardships na may experience ninyo and failures. But come to this. Failure is just a step to be a better man. There's no such thing as failure na parang hihilahin ka pababa. It's just up to you. But for us, for many people who really understands life, failure is just a step for you to become a better person. Kaya tita, thank you so much again for giving us this opportunity to see the better world on the better side of the OFWs and reminding us the hardships and the sacrifices made by these people to contribute to our lives today of what we have. Thank you and God bless po sa ating lahat. Thank you so much, Honorable Alanik Solomon. With that, a big hand please for our dearest honorables. Isang masigabong palakpakan mo na. And now, to give another statement of support, we have here the pamangkin of our dearest friend of. Let's welcome Mr. Archie Larga, a well-known content creator. Hi everyone, Archie Larga here. Let me explain. So please support my aunt, Corazon de la Santa, or as we call her, Tita Aton. She just published a new book entitled The Other Ladies of Georgetown. In this book, we will get to know more about the lives of our overseas Filipino workers in Washington, D.C., USA. The release of this book is very timely as we recognize the efforts, sacrifices, and contributions of our modern-day heroes, our OFWs. So please grab a copy now or you can buy it on Amazon.com. Thank you. Alright. Isang masigabong palakpakan naman, everyone. Thank you so much. Parang yung mga ngiti ng ating mga estudyante ay talagang ngiting-ngiti na nakita po nila si Archie, ang kanilang model and also influencer sa kanilang mga ginagawa. And now at this point in time, we're going to move on already with our Q&A with our Woman of the Hour, Ma'am Corazon de la Santa or Mama Ton. Sige po, we'll be asking first from the College of Education. Sige po, tayo na po. Before you say your question, you need to introduce yourself first, and then also coming from what college? Good morning. Good morning po. I am Anton J. Comedia from the College of Education. So, here's my question po. Bilang isang estudyante, I'm very intrigued to the Other Ladies of Georgetown. So, gusto ko pong malaman kung ano po yung mga naging hardship po ninyo sa pagsusulat ng Other Ladies of Georgetown. Kasi, gusto ko pong malaman yung mga hardship ninyo sapagkat maaring yung mga hardship po ninyo ay maging pamantayan po namin and maging basihan po namin upang makapag-create din po kami ng iba't ibang mga nobela o mga sulatin na sadyang sumasapat doon sa mga pamantayan ng mundo po na kung saan is very nakakapukaw ng puso po ng bawat tao na bumabasa. Thank you po. Salamat din sa question mo. Ang masasabi ko, yung pinakaunang hardship, shall we say, na nainkwentro ko is ang disiplina. Kailangan mo ng disiplina para ikaw ay makapagsulat. Uupo ka talaga, ngayon sa computer na, nung araw, typewriter lang. Uupo ka talaga, magbibigay ka ng oras
o kung hindi man, talagang ipapangako mo kahit kung ano sa top ng Biblia na gagawa ako at least 6 pages. Mahirap din ang magsama-sama ng ideya para siya mabuo ng isang istorya, ang chapter by chapter. Pero, kailangan nga ng disiplina, kailangan mo ng tiyaga, kailangan mo rin ng palabasa. Nakikinig ka, nakakainis minsan ang news. Pero diyan sa news, marami ang henerasyon ko, kami yung encyclopedia generation. Okay? Kayo, iba na yung generation nyo. Pero hindi ibig sabihin, hindi kasing tibay ng encyclopedia ang nakukuha nyo. Ang importante lang kasi, discriminating kayo. Okay? So, tapos, ang isa pang malaking problema din dyan is, syempre, ang pagsulat, walang pera dyan. Walang pera dyan. So, kailangan mong suportahan ang sarili mo pagtatrabaho. Kung estudyante ka, you write here and there. Tapos ipunin mo lang yan. Sabi nga ng isang Pilipino na nakita ko, YouTuber, sabi na, panaka-naka, sinusulat ko ito, and iniipon-ipon ko siya. Ano nga ba ito? Ano nga ba ito? Ano nga ba ito? Pero again, lahat na yan ay requires time. So talagang, kung susundin nyo, kagaya rin ng grad school, mag-masters ka, wala ka talaga, hindi mo alam ang weekend. Kasi, pag nag-grad school ka na, nag-masters ka na, magtatrabaho ka kung hindi ka makakuha ng scholarship. Kung hindi ka naman makakuha ka man ng scholarship, limited yan, yung tinatawag na stipend. Na-experience ko yan magkaroon lang ng stipend. Nakatira ako sa mga magulang ko noon. Kaya, sige-sige lang. Pero pinagkakasya ko na yan. Kasi pag tapos ka na mag-aral, you cannot be a student forever. And sabi nga nila, Papa Do. Yung do is money sa tatay ko, sa nanay ko. Kasi minsan, may mga magulang na sasabihin sa inyo na, eto lang ang kaya ko. Kung magma-masters ka pa, bahala ka na sa buhay mo. Meaning, ikaw na ang So, ang pagsusulat, nung panahon ko, karamihan ng magagaling na magsusulat is, nagiging silang reporter. Ewan ko ngayon kung anong mga dyaryo, no? Pero noon, yung Manila Times, Bulletin, yan talaga yung mga, hindi sila nag-aral ng journalism. Si Doroy Valencia, sino pa? Ngayon, naalala ko pa si Malu Mangahas ng University of the Philippines. So, ang pagsusulat is yung disiplina, kailangan mo ng pera, at saka siguro, swerte. Kasi, minsan may mga ibang libro na napupulot talaga na magiging pelikula o nagiging documentary. Yan ang mga Pero, swerte-swerte yan. Pero, maraming siniswerte din sa larangan ng pagsusulat. Thank you so much, Mama Ton. A big hand, please. And to continue, before we continue our Q&A, we will... Yes, pa. Yes, pa. I want to acknowledge the presence of Jessica, too. She is a very good MC. And to keep this thing going, it flows like the way it should flow. Thank you so much, Mama Ton. Before we continue with our question and answer, of course, we have here our president again, President Zulueta. And also, we will be inviting our head of the Learning Resource Center, Ma'am Marlene Rualo, to turn over our book of Ma'am Corazon de la Santa, and also for a photo opportunity. May we invite also our dearest guests to please join also the stage. Our DepEd guest, Doc Joy.
And to give appreciation from Marinduque State University Press, please do the honor of giving our flowers to our Ma'am Corazon de la Santa or Mama Ton. A big hand, please. Thank you so much po. Marami pong salamat. We will do the book signing later on. Thank you so much, Mama Ton. And also to our dearest guests, our university president, and also our other DepEd officials. All right. And to continue, we will have another question and answer coming from the College of Business and Accountancy. Hello po, I'm RV Ann from College of Business and Accountancy. I just want as a reader po who's interested in books, I just want to know po kung ano po yung nag-push sa inyo to write and publish that book kahit na po may kinakaharap po kayong mga, sabi niyo nga, hardship po kanina. Yun lang po. Nag-publish ako ng, inipon-ipon ko ito, nag-publish ako kasi sa abroad, marami ako nakitang mga libro tungkol sa OFW, yung mga problema nila, pero sinulat ng mga Amerikano at iba pang lahi, Europeans, ano? And maganda ang kanila is talagang yung nilalaban nila yung mga rights ng mga workers. Pero ang feel ko, parang hindi pa rin natatarok. They have not gotten to the bottom of the issue. At saka yung issue din na, kasi ang overseas work is hindi lang yung receiving country, pero yung Pilipinas din. So, may konting, sabi ko nga, merong konting problema talaga yung OFW as far as our country is concerned. Bakit nagdadami sila? Yun namang receiving country, para sa kanila is parang yun lang ang ating export. Diba? Parang ganon. So, naisip ko kung yung detalyas ng mga trabaho nila, kung anong pinagdadaanan nila, and paano nila mapapabuti, lalo na sa Amerika, ang importante sa Amerika ay yung legalization ng status mo. Magkaroon ka ng green card. Karamihan ng pumapasok sa Amerika ay mga dala-dala ng mga diplomats, dala-dala ng mga ayokong sabihin privileged na organizations, kagaya ng World Bank, na International Monetary Organization, kasama ng International Finance Corporation. Yan ang mga nakakapagdala at may privilege sila, yung tinatawag na H-1B visa, para meron silang katulong. Nakaramihan naman, ang katulong na Pilipino is parati yan na all around. Hindi kagaya ng mga katulong na namamasukan sa Amerika, puti o itim, hindi yan all around. Kung ako lang ay kusinera, ako ay kusinera. Kung ako ay babysitter, ako lang ay babysitter. Ako ay 8 to 5 lang, uuwi ako. Pero ang Pilipina, hindi. So, merong kategorya na live in and live out. Karamihan ng mga nakabarkada ko, gusto nila na live out. Kukuha sila ng apartment nila. Magsasama-sama sila doon. Kasi, yun nga, 24 hours ka. Kahit magbayad sila ng apartment. Kesa nakatira ka, tawag nila sa Amerika, you are at the employer's beck and call. Yan ang ano niyan. So, nung nakita ko yan, lalo na nung ako ay ang bus ko, galing sa, hindi ko alam na yung palang Georgetown, yung tinitirahan ko na extension din ng Georgetown. Iba nga lang ang pangalan. So, nung bago ako, sabi ko, bakit itong mga kasakay ko, nakabihis, sila, magagalan sila. Sila pala yung mga taga Georgetown. Sila yung nagtatrabaho sa White House. Sila yung mga abogado. Sila yung nagtatrabaho sa Capitol Hill, yung Kongreso. Sila yung nagtatrabaho sa State Department. Pero mababait sila. Tapos nung panahon ka na yon, in the 90s, lahat nagbabasa ng dyaryo. So, hindi ko alam. Kapitbahay ko pala yung lawyer ni Monica Lewinsky. Hindi ko alam yan. Kasi pag imigrante ka, pupunta ka kung saan ka mabubuhay.
So nakakita ko ng trabaho dyan sa MacArthur Boulevard, nakadugtong ng Georgetown. Pero tuwi akong dadaan doon, sabi ko, bakit kaya itong karsada na ito naiiba? Ang Georgetown, ilang bloke lang yan eh. Hindi yan kagaya ng LA. I'm sure, familiar ka sa LA, no? O yung mga ibang places. Ang Georgetown is very exclusive. Ito yung pinatawag na typical na Georgetown window. Yung federal houses. Mga ano lang. So, sino ang mga nakatira doon? Ang kandidatura ni Bill Clinton ni-launch sa isang bahay sa Georgetown. Ang nag-launch sa kanya ay si Pamela Harriman. Si Liz Taylor, nakapangasawa siya ng isang senador, nanira siya sa Georgetown. Ang unang bahay ng mga Kennedy, si John and Jackie Kennedy, sa Georgetown din. Pero iilan lang yung karsada. Para kang pag nakakita ka ng Georgetown, para kang pumunta sa Europe. Let's say, nasa London ka. Ganon. Sa akin, katakataka. Hindi ko alam. So, like I said, curiosity. Tanong ako ng tanong. Nag-ano ako, ganyan, na ilo-observe ko kung ano yung talagang, doon, yung lugar. Tapos, yan, nakita ko na yung mga Pilipina, naglalakad ng aso, nagkikita-kita sila sa isang park, tapos, sama-sama sila pupunta sa isang party. Karamihan kasi din, yung mga amo nila, pinapag-aral na silang magmaneho. Kasi dagdag din na may tsuper ka. Libre na yon. Dito, iba yung trabaho ng tsuper, di ba? Plus, isa pang is, meron akong kaklase sa grad school na binigyan niya ako ng isang study ng International Labor Organization. Sabi niya, Corazon, basahin mo yan. Doon ko nalaman na iba na pala din ang pagkakatulong at pagkasambahay dito sa Pilipinas. Meron na silang rights. 8 hours lang. Ito yung sweldo. Ito yung day off. Hindi kagaya nung panahon ko, which I'm talking about the 50s. Okay? Pero over time, nag-iiba-iba na yan. Pero nga, pag sa abroad, kadalasan tayo ay all around. And which is hard. It's really hard. Pero kahit paano, pagka-weekend, ang mga, especially Thanksgiving, birthday nila, ang belief ng mga characters diyan is nobody should be alone during Christmas, Thanksgiving, New Year, 4th of July, Labor Day weekend, birthday. Ang birthday, very important yan sa OFW. Kasi ang reklamo nila, ang mga anak ko, hindi ako maalala pag birthday ko. Pero pag birthday nila, meron ng birthday card, meron pang pera. Okay? Tapos, sasabihin naman, may tawag pa. Pero pag ako, bibili lang nila yung napakamurang birthday card doon sa, saan ba yan? Sa National Bookstore. Sasabihin ko pa, anak, birthday ko diba? Hindi ko kayo kinukonsensya. Hindi ko ibig sabihin lahat ng tao, ganun ang mga naiwan dito, ganun ang pananaw. Pero, yan ang mga naririnig ko. Na, so, pagka birthday nila, kasi everybody, pag birthday mo, kahit paano, kahit cupcake, meron ka sanang cake. Magboblow ka ng candle. Happy birthday to you. Ganon. Thank you so much, Momento. And a big hand, please. We're done already with our last two questions. Let's ask from the Integrated High School. Good morning po. I'm Shaila May M.O. from... Ano pangalan mo? Shaila May M.O. Shaila. Okay. From Integrated High School, Humanities and Social Sciences. And this question po is from us na students na nandito. Nowadays, alam naman po natin na maraming kabataan ang hindi mahilig magbasa and mas gusto po nila yung digital presentation. Paano po magiging catchy sa mga kabataan yung ganyan pong type na book and ano po yung benefits ng book for those teenagers po na para po maingganyo po sila na basahin? Okay. Ang paglilibro ngayon na iba na or let's call it has been revolutionized. Ito na nga ang problema ng book industry Ayaw nyo na ito. Yung
hard copy. So may e-books na. Tapos may iba-iba pang platforms na balitaan ko. Pwede na rin, pwede itong by subscription. Pwede ko siyang i-publish ng by subscription, okay, 5 cents, 10 cents, ilang pages. Iba-iba na yung plataforma para maingganyo kayo. So, ang inganyo nito siguro, kung if you are touched by a OFW, you have a family na nag-OFW. Meron kayong kamag-anak na OFW. Kasi, natutuwa ako sa mga interview sa YouTube na sinasabi nila, mga sikat na tao na siguro din ito, ako ay pinag-aral ng OFW. Ako ay nakatapos ng college because ang nanay ko o tatay ko ay OFW. Ngayon na lang ko yan naririnig na sinasabi. Dati, kasi yung mga beauty queens natin, di ba marami ditong lumuluwas mula sa kung saan-saan kasi mga mix na sila. Hindi pa rin sila nagsasabi na ang parents nila o ang nanay nila o ang tatay nila ay nag-OFW kung saan. Ang hirap kasi, yung terminology na OFW is associated lang sa pagkakatulong. At gusto kong sabihin na ang pag-overseas work ay hindi monopolya ng Pilipino. Marami ding Amerikano na nag-overseas work kung saan-saan. Nakasakay ako sa eroplano ng Dubai. Sabi ng katabi kong Pilipino, ang aking amo ay Quebecois, galing ng Quebec. Okay? Na siya ay nakarating na siya ang asawa niya ay Brazilian. Nakarating siya ng Brazil kasi doon siya dinala ng kumpanya niya. So what I'm saying is, ang overseas work ay hindi monopolya ng Pilipino. At hindi yan associated parati sa pagkakatulong. At ano nga ba ang masama sa pagkakatulong? Ang tanong na yon. Madalas na tanong, ano ba ang masama? Dahil trabaho yan. Kung iisipin nyo, trabaho yan. Yun lang. In the States, this is how I learned something. Which take things as it is. Per se. Huwag mo i-question. Okay. Kung sabihin niya na ako ay, pwede ko ba sabihin dito yon? Ako ay sex worker. Oh. Anong problema mo? Nung kapanahunan ko, hindi ko pwedeng pa sasabihin, ako ay sex worker. Ngayon, trabaho yan. Legit o hindi legit. But, that's what I'm saying. It's like, it is what it is. Take it for what it is. And don't be, favorite na dito yan. Don't be judgmental. Yeah. Anything else? Thank you so much. A big hand, please, again to Mama Ton. And we're done already with the last question from the College of Arts and Social Sciences. So, good morning po to Ms. De La Santa. Yes. My name is Leon De Marciano, a student from the College of Arts and Social Sciences, pursuing a Bachelor of Arts in English Language Studies. So, my question for you today is, how do you think literature can serve as a platform for marginalized voices, particularly in the context of your book po? Okay. Can you repeat the question, please? How do you think literature can serve as a platform for marginalized voices, particularly in the context of your book po? Okay. I don't know if you've heard this. I'm not sure if it's Jose Rizal, but there is such a thing as the power of the pen. Okay. Karamihan na pinag-uusapan, lalo na yung marginalized voices, lalo na yung behind the shadows, umaakyat yan sa diskusyon, sa debate, hopefully may resolusyon. Okay? Umaakyat yan kasi merong isang nagsulat. May isang nag-expose, or what we call expose. May isang nagsalita. Pero ang literatura, time and time again, since time immemorial,
nakakapag-alsa yan ng mga boses na hindi naririnig. So ito yung sinasabi ko dito sa libro ko. Ang mga Pilipina, yung, always in the shadow, hindi pwede na yon. Kasi ang nakita ko sa Amerika ay yung mga ibang lahi na overseas workers din, mas malakas ang puwersa nila kesa sa mga Pilipina o sa Pilipino. Kasi bakit? Tayo ay mahiyain. Meron tayong modesty. Ganon. Kung hindi tayo nakita ko rin yan sa Canada, kung hindi na tayo, kasi sa Canada, kailangan, ang programa ng Canada is after 2 years, meron ka ng landed immigrant. Ngayon, binago na ng Canada ang batas. O, noon na talaga, kagabi, ngayon, bababa na yung batas. Ang ibig sabihin nito is, doon na lang lumaban ang Filipino, aura de peligro. You understand what I'm saying? Aura de peligro. Yung, ano na, paano ko ba sasabihin ng Tagalog ang aura de peligro? Oh, yun na. O, ang word ko is, pupugutan na lang ng ulo, saka, teka muna! Sandali! Gagawin, dapat ito mangyari kasi ang batas ganito. So, going back yung question mo, malaki ang power ng literatura. Time and time again, balik tayo sa nga sabi na si Jose Rizal, yung No Limitang ni Red. Yan na lang ang classic, no? Yung masasabi ko, ang power ng literatura. Okay, thank you. Thank you so much. Maraming salamat po for the College of Education, College of Business and Accountancy, Integrated High School, and also College of Arts and Social Sciences. A big hand, please. And of course, a big hand also to the Woman of the Hour, Mama Ton. As in, isang masigabong palakpakan naman natin. Maraming salamat po. And now, this is the right moment para naman si Mama Ton ang magbibigay ng tanong sa inyo. So, si Mama Ton ay magbibigay ng questions sa inyo at may nakahanda kaming papremyo para sa inyo. Alright, Mama Ton? Okay, so, ang first question ko, kasi sa grad school, may tinatawag na caption sheet. At saka nung nagtuturo ako sa public school, yung mga bata pag nanood ng video, okay, video lang yan, no? Ako, babanat ako na, teka muna, sandali. Are you telling me that you don't know what was in the video? And I would say, we cannot move on. So tell me, why can't do that? Because pag nanood ka ng robot, merong ano yan may character. Oh, ma'am, akala namin substitute ka lang. Of course not. Sabi ko, I want to make my day. I want to make it worth the time and the money you're paying me. You see, because I'm one of the few Filipinos na nakakapag-substitute sa public school. Bakit ka mo? Ang lakas lang ng loob ko. But actually, naku, ibang klase ang Amerikanong estudyante. So anyway, let me ask you. Let's go by the college. Yes po. Okay. By college po. Siguro po gawin natin ay Mama Ton will be throwing the question and then raise her hand. So Okay. the first who raised Yan. Para everyone is equal for the So prizes. the first na mag-raise ang hand. Yes po. Okay. So, Kasama po sila. Mama Ton, okay lang po ba? Sige po. We'll prioritize first the students. Yan po. Go po, Mama Ton. di ang haba-haba ng pangalan ko, di ba? Parating ang problema yan sa school Hanapin mo ako sa D. Hanapin mo ako sa S. Pag hindi pa ako nahanap, pagsabahan yung mga pang-apelido ko. Ganon. So ngayon, ano ang middle initial ko? Yeah. Ayan. Ang middle, ano po? Ano ang middle initial ko? Ang middle initial po ni Ma'am Corazon is N, which means Nepomuceno po. Correct! Perfect. All right. Let's have another question. Ay, naibigay na po. Pag may pa-premium, ay pera pala yun. All right. Go, Mama Ton. Let's have our next question. Ano ang capital ng United States of America? Yeah. Ano?
Good morning po. I am Justin Morales from the College of Education. Ang capital po ng United States po ay Washington, D.C. Yay! Perfect! Let's have our next question. Parang excited na po sila, Ma'am Aton. Okay. Ano ang setting ng Other Ladies of Georgetown? Setting. Ano ang setting? Di ba, Where? Bawat istorya may setting. Uy, importante yan. Importante yan. Where did the story happen? Sige po, raise your hand. Raise your hand. Ano? O siya. Okay po. Sige po, just make your voice louder. Yes! Correct! Thank you. Let's have our next question, Mama Ton. Okay, one more question or? How many more, Ma'am May? 7 po. Oh, double the price ang next question. Mas exciting yan, double the price na, no? Okay po. Exciting yan. Alright. Ako, saan ako nakatira sa Amerika? Anong state? Saan nakatira? Anong state? Sige, go Mama Ton. May mga naka-raise na hands po. Sinong nauna? Jessica, sinong nauna? Yung naka-color black po. Yan, si Sir. Yan. What's your answer? Make it loud. Yeah! Maryland, correct. Double the prices. Wow. Sana all. Let's have our next question, Mama Ton. Ano to ah? Double the price. Giveaway to ah. Giveaway to. Oh, ano ibig sabihin ng OFW? Go. Mama Ton, go choose your... Sino? Jessica, sino nauna? Sige po. Go, ma'am. Go. What's your answer? Okay. Correct. Last grand prize po. Triple. Triple prizes. Okay, go Mama Ton. My dear student, kung ubus na yung baon ko. Biro lang. Okay. Sige po. Last question, Mama Ton. Okay, last question. Naubusan na ako ng question eh. Okay. Talagang waiting po sila. Oh. Nakanganga. Pag namamasukan ang Pilipino o Pilipina, dalawang klase ang sistema na kinakalagayan niya pag siya ay namamasukan sa istorya ko sa Other Ladies of Georgetown. Go. Sige po, ma'am. Go. Dalawa dapat po ang sagot po, di ba, Mama Ton? Dalawa. Yes Kasi po. triple the price yan, ha? Stay in, stay out. Mama Ton, ikaw ang ano. Ngayon? Tingnan na. Kasi ang tamang sinabi ko is live in and live out. Yes po. Stay in, stay out. So ngayon, kailangan magkaroon ng quotation. Mali yun. Another question po. Okay, another question. Dapat you need to be very particular with the term. Go, Mama Ton. Okay, kung nanood kayo ng abrakadabra tungkol sa akin dito sa video na to, Yes po. anong sinakayan kong airline papunta dito? Sige po. Siya ang dahilan. Go. Hindi. United Arab? Hindi daw. Another answer. Dubai? Ano was this? Dubai? No, Emirates. Emirates po. Dubai Emirates. Okay, ulitin natin. Question. Isa pa, para may more chances of winning. Okay, kasi maganda yung tinanong natin. So, pwede ba na-expect na price ko ba?
Wow! Ano ba ang nagagawa ng literatura para sa mga marginalized group of people? It's a very, very good question and it's related to my book. So, sige, bigay ko na lang sa kanya. Yay! Thank you so much to our dear students. Maraming salamat po. And with that, magkakaroon muna tayo ng photo opportunity with our author of the Other Ladies of Georgetown. Dito po tayo papesto. To our dearest guest also. Dito po tayo together with the students. Bigan ng Marinduque. Welcome o maligayang pagdating sa espesyal na pagtatanghal ng kapihan at yaguhan with DJ Yong, kung saan ay pinakapanayan po natin ang iba't ibang mga personalidad at mga mamamayan ng probinsya na nagbigay ng pangalan at patuloy na gumagawa ng kanilang pangalan sa ating pong lalawigan. At the same time, ito po yung mga tao o mga individual na patuloy na nagpapakilala ng ating magandang probinsya. Sa pagkakataon pong ito, ating mga kapanayam ang isang kababayan natin na... Once again, a big hand for our dearest Mama Ton, Miss Corazon and De La Santa. To our dear students, of course, we will be giving you some refreshments. But for our dearest guests, and also Mama Ton, we will be inviting you for our book signing, photo opportunity, and also ceremony. Marami pong salamat. Sa Washington, D.C. At the same time, yung kanya pong mga kapanahunan bilang Foreign Service Staff Officer, siya po ay naglingkod at nagtungo sa iba't ibang mga bansa, kagaya po sa Hong Kong, kagaya sa Vancouver, sa British Ay, to our dear students po, may pagkain po kami ibibigay sa inyo. Balik po muna kayong umalis. Balik kayo muna everyone. May pagkain pong ibibigay po sa inyo. So, i-distribute po muna namin ang inyong pong pagkain. Yes po. Okay po. Sige po, bibigyan po kayo ng pagkain. Apa. Sige po. Dito po mga anak, may gilid. Yan. So, kung gusto niyo po magpa-picture sa ating author, pwede po kayo
Plaza. Natatandaan ko ba ang masarap na buko? Natatandaan ko ba ang pangalan? Ang natatandaan ko ang mga bagay-bagay na yan na kapag ako umuwi ako dito, yan ang mga memories ko. Alright. Picture po muna kayo with Dr. Lin po. Closer for one and over the and then po handing over po the book. And then smile po. Alright. Thank you so much, everyone. So at this point po, we're Sir Jojo Leva. Kay Honorable Jojo Leva. Ang mga Pilipina na nagtatrabaho sa Georgetown. Alright, picture po. Thank you so much. Honorable Aline Solomon. I want to present the Okay na po. Nag-isad naman po. ang babae, pagka nagkakaloko-loko siya, sila talaga gawa ng paraan para makikita ang Ano nga po, bago po mag-work, nag-work ka po sa di ba kasi ano siya? Ayaw. Bakit ba rin gusto yung masunta sa church sa Washington? Bale na po kailangan yung editor lang. Alright, thank you so much. Take a photo po. 1, 2, 3. Alright, thank you so much. We will be inviting our next guest, our OWA representative. Thank you so much for your time. Sa OWA. Sinabi ni Juan. Yan ang training ko. So, ano
yung naranasan, hindi ko pa hindi sila namuha sa kanila. Oo, ang tinatawag nila ngayon yan sa Amerika ay immersion journalism. Kung gusto mo magsulat sa homeless, karamihan ng mga reporters, pupunta ng homeless. Thank you so much. I want the opportunity, please. Thank you so much, everyone, and we will be inviting for our Refreshment. guests po for the refreshments po. Maraming salamat.